Ngayong linggo ng pagkabuhay, kapayapaan ang tanging hiling ng CBCP. Bukod sa digmaan sa Middle East, naway mahanap raw ng publiko ang katahimikan maging para sa sarili o ng bawat pamilya. Narito ang Agenda Weekend Report ni Lian Bustillos. Sa kabila ng matinding init ng panahon at mga hamon ng lumalalang krisis sa gitnang silangan, nananatiling matatag ang pananampalataya ng mga Katolikong Pilipino sa pagdiriwang ng Linggo ng Pagkabuhay. Sa simbahan ng San Agustin sa Intramuros, Maynila, isinagawa ang tradisyonal na salubong, ang madamdaming pagtatagpo ng muling nabuhay na si Kristo at ng kanyang inang si Maria. Tampok dito ang mga karosa at ang anghel na nag-alis ng lambong ng pagluluksa ng Birhen, hudyat ng pagtatapos ng kalungkutan at pagdating ng pag-asa. Sa Angono, Rizal naman, muling binuhay ang makulay na tradisyon ng sayaw ng pati at titso sa Birhen. Isang kaugalian na umuugat pa noong 1862 kung saan nag-alay ng musika at mga tula ang mga mamamayan bilang pagpupugay sa pagkabuhay ni Kristo. Sa Noveleta, Cavite, sinamantala naman ng mga residente ang mahabang bakasyon para makapagtampisaw sa dalampasigan at maibsan ang init ng panahon. Pero higit pa sa mga tradisyon, nagpaalala ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP sa mas malalim na diwa ng araw na ito. Ayon kay CBCP President at Lipa Archbishop Gilbert Garcera, sa kabila ng ingay ng mundo, mula sa mga digmaan sa Ukraine at Russia hanggang sa kaguluhan sa gitnang silangan, dapat daw pagtuunan ng mga mananampalataya ang kapayapaang hatid ng muling pagkabuhay ni Kristo. It is the power of the risen Christ, a peace that is unarmed, disarming, humble, and persevering. A peace that comes from God, the God who loves us all unconditionally. Hinihikayat din ng CBCP ang lahat na higit pa sa pagdiriwang, isabuhay ang mensahe ng pagpapatawad, pagmamahal at pagkakaisa upang sa huli, kapayapaan ang manaig sa puso ng bawat Pilipino. Para sa Agenda Weekend, Lian Bustillos, Abante.